Morning! Umaga dito kasi sa amin. Magandang gabi dyan sa Pilipinas, mga boss chief amo sir. Alas 9:33 ng gabi dyan sa Pilipinas. Nako mga bossing, uunahan na natin, no? Mamaya ko na kayo i-shout out, ha? Mamaya ko na kayo i-shout out. Bakit ho, mga bossing? Ano sabi ni Jun Maminta? Pakibilisan na lang po ang pag-issue ng search warrant at baka marami pang maitago. God bless. Sa mga taga-NBI. Nako, yan yung sabi, ni Ma'am Mamit. Mamaya po, pag-uusapan po natin yan. Jun Maminta, no? Pero dito muna ho tayo mga bossing. Ikaiinit ng ulo ng mga DDS itong breaking news mga kababayan. Nako, tignan mo ba naman? Ang daming mga nag-iiyakan, ang dami nag-e-ebas. Nako, wala yan, walang kwenta. Yung mga hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos o ng gobyerno ng Pilipinas patungkol sa crudo, no? Kaso ito po ang balita ngayong araw mga boss. Paano na yan? Iyakan na mga DDS. Kawawi! Breaking news, Abril 2 ho, mga kababayan, 2026, Iran assures the Philippines that it will allow Philippine bounds and Philippine flagship to pass through the Strait of Hormuz. Ay, paano na yan? Paano na yan? Hindi ho ito kagaya ng mga pinapakalat ng mga DDS, mga boss chief amo sir, na ano daw, yung kanila daw oil doon sa Davao ay galing daw po ng Brunei. Wala namang katotohanan. Ito ang mas totoo. Ito ang mas kapani-paniwala. Di ba? Sabi sa inyo yung pagganyan-ganyan po na diskarte ng ating Pangulo, mga bossing, ay epektibo po. Hindi po lahat nadadaan sa fake news. Palibhasa kasi, hirap na yung mga DDS. Biruin mo ba naman, yung kanilang vice-presidente, ay sandali, siyempre vice-presidente din ho natin yun, dahil tayo ay Pinoy. Paano ba naman ho, mga kababayan? Yung kanilang vice-presidente, hanggang ngayon, wala naman pong naipapakita na magandang ginagawa. Di ba? Kaya ngayon, ang tanging kaya na lang nilang gawin, mag-imbento ng mga fake news, mag-imbento ng mga kung ano-ano. So wag ho kayong mabahala. Ang presidente natin gumagawa ng paraan at eto na nga po ang umpisa ng paraan. Actually, hindi naman ito yung umpisa. Bakit po? Kasi simulat sa pool pa lang naman po nung nalaman ng presidente na maapektuhan tayo. 'Di ba? Agad-agad nagbigay ng kumbaga ayuda para doon sa mga tricycle driver o tricycle 'yon, 'di ba? Dahil sila po yung mga unang mayayari diyan. Sila po yung mga unang tatamaan yan. Kaunting angat ng gasolina, malaki po ang posible na ibawas doon sa kanilang kita. Sabi ni Liberty Arcega, hello Mark Ramos from Binyan, Laguna. Nandiyan na din si Chaicher, at ang buong Ceresa Force family, na walang sawa, na nakasuporta lagi kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Daisy Hapeli, Mark, totoo ba? Naku, gandang balita yan kung makulong si Pulongski. Mamaya ho natin konti itatapik yan. Ano po? Bakit ngayon lang lumabas yung warrant arrest ni Pulong alias Iyotman? Sandali lang mga bossing. No? Tapusin ho muna natin ito. Biruin mo. Wala pa ding buti, husay ang Pangulo natin sa mga DDS. Although ganito na po yung naipapakita, yung pakikipag-usap ng Pilipinas. Di po ba? Sa mga susunod na araw, hindi lang agad-agad, pero sa mga susunod na araw, panahon o linggo, unti-unti na din pong bababa ang presyo ng gasolina diyan sa Pilipinas. Ganyan po. No? Hindi yung puro yabang. Ang sasabihin, puro mura. Pero wala naman. Puro na lang fake news para bumango yung kanilang pangalan. Pero wala naman ho. Di po ba, mga boss? Ganito, kilos, gawa. Diplomasya. Di pinayagan na. No? Tsaka baka mabalita pa po ang presidente
sa buong mundo. Bakit ho? Eh, siyempre iilan lang po ang pinapayagan niyan, na makalusot diyaan sa Strait of Hormuz. Pero siyempre ho, mga kababayan, gusto na din po natin na mabuksan 'yan sa buong mundo para, tuloy-tuloy o balik normal na po yung buong mundo. Dito ramdam na din ho namin, yung taas ng gasolina, eh. Hindi lang ho diyaan sa Pilipinas, eh, tumataas na din po yung ibang mga kakilala ko. Nagbibilihan na po ng mga electric car. Oo, nagbibilihan na po ng mga Tesla, mga kababayan. Para daw po solusyon doon sa nagbabadya na pataas ng pataas na presyo ng gasolina. 'Di ba? O nandiyan si Epoy Ram, isulong ang pagkulong kay Pulong. Dito rin ang laki ng tinaas ng gasolina. Hindi lang ho Pilipinas, no? Hindi lang ho Pilipinas na para po bang yung mga DDS kapagka nagbabalita at mga nag-i-interview, eh, akala mo, eh, Pilipinas lang at kasalanan ni Bongbong Marcos na ating pangulo yung pagtaas ng krudo o langis. Tapos bigla ka pang papakalatan, iinggitin ka pa ng mga DDS na ang ano daw po, ang Davao daw po ay makakatanggap o nakabili ng krudo galing Brunei. Anak ng putik na 'yan. Fake news. Walang katotohanan. 'Di po ba? Babalik na sa normal. Sabi ni Alonly TV, babalik na sa normal ang presyo ng gasolina. Hindi po 'yan biglang balik agad, no? Pagdating ng mga barko, balik agad, hindi po. Siguro it takes like a little bit more. Oh, it takes like a little bit time para unti-unti pong bumalik, mga bossing. O, di ba? Ganyan 'yan. Takot ba sila kay Pulong? Daming kaso niya na hanggang ngayon nagyayabang pa at nananakot pa sa Pilipinas. Guguluhin niya. Correct. Ano, eh, baka maasaksak daw ho, eh. No? Si Pulongski, eh, mga kababayan, alam niyo naman yang OAT na yan. Mamaya na yan. Mga ano pa, tapusin muna ho natin ito. No? Alam niyo po, hindi lang po sa Pilipinas yung mataas ang krudo o mataas ang langis. Dito din po, sa buong mundo po, mga kababayan, ramdam iyang pagtaas ng gasolina. Pero ang kagandahan po dito sa gobyerno natin, sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi po humihinto sa pagtulong sa mga kapwa natin Pilipino at hindi po humihinto sa paggawa, no, ng mga solusyon. Tuloy-tuloy po ang paggawa ng solusyon. Hindi po kagaya noon. Oh, fake news. Meron na ang Davao sa pangunguna dahil kaya nagsilabasan din po, eh. Yung yung mga pumupugay na mga prinsipe daw po sa dating Pangulong Duterte, eh. Biruin mo, oh. Si Prince Johnny, no? Pumupugay kay dating Pangulong Duterte. Okay. Ngayon ho, mga kababayan, alisin natin ito. Pumunta tayo, mga bossing. Kalma lang tayo, Mark. Hindi tayo pababayaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang gusto ko kay Ma'am Daisy Hapeli, eh. Di po ba? Yan ang gusto natin kay Ma'am Daisy Hapeli. Oh, di ba? Alam at may tiwala kay Presidente Marcos, mga bossing.